Magandang agang Pilipinas, kini araw na Martes, ikalima sa buwan ng Desyembre taong 2023. Welcome sa pinakabagong programa ng siyensya na kasalo ninyo tuwing umaga, ang DOST Report. Magandang araw partner, kamusta ang pasok sa iyo ng unang Martes ng Desyembre? Actually, maganda at very excited kasi grabe, December na, di ba? Sobrang bilis ng panahon at isa sa magandang pagpasok ng balita sa araw na ito ay yung isang Pinay scientist at professor ang nagwagi sa Science Prize for Women 2023 ng Association of Southeast Asian Nations, United States at Underwriters Laboratories Research Institutes. Pagkilala ito kay Dr. Charles C. at sa proyekto niyang TORO o Target Oriented Robust Optimization na nagsaliksik ng mga posibleng pagkunan ng renewable sources of energy para sa mga komunidad na walang akses sa kuryente. Pagbati ni Dr. C at napakalaking karangalan po ito para sa bayan. Samantalang narito ang iba pang sentro ng mga napapanahong balitagham na dapat nyo malaman. Geographically isolated at disadvantaged communities sa Samar, tutulungan ng DOST sa ilalim ng CES program. Training sa natural dyeing ng tela, ikinasa ng PTRI at PSTO Catanduanes. Dating U.S. Senator Marcel Camacho bumisita sa DOST FPRDI. At ngayong papalapit na ang holiday season, anong healthy at swak sa budget na recipe ang pwede sa pasta? Ang sekreto dyan, abangan sa aming special cooking segment na Sustansya Rap kasama ang DOST FNRI. Sa detalye ng mga balita, isang mahirap na komunidad sa Samar tutulungan umunlad ng DOST sa tulong ng CES program. Ang detalye tutukan sa balitagham ni DOST TV correspondent Rino Cabungkal. Pagtulong sa isang komunidad kung saan may armadong tunggalian. Yan ang misyon ngayon ng Provincial Science and Technology Office ng Samar para sa barangay poblasyon sa San Jose, Dibuan, Samar. Sa pamamagitan ng kanilang Community Empowerment through Science and Technology o CES program, nagsagawa ng konsultasyon ang PSTU Samar sa mga lokal na opisyal at peace builders sa lugar. Plano nilang tulungan ang naturang komunidad sa pamamagitan ng pagsuporta sa economic at human resource development, DRRM, health, water and sanitation at environmental protection sa lugar. May ipinagkuloob rin silang mga technical assistance tulad ng sustainableng pangkabuhayan, mga aktibidad para sa capacity building, offline e-library na Starbooks, mga solusyon para sa disaster reduction at mitigation, RxBox telemedicine technology, biowaste para sa farming at iba pa. Inasahang tatakbo ang proyektong ito sa unang bahagi ng taong 2024. GEL, ONIN, kasama rin sa naturang konsultasyon ang Municipal Social, Welfare and Development Office, Negosyo Center, kawani ng LGU at ilang representatives mula sa Armed Forces of the Philippines. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Rino Dominic Cabungkal, delivering Science for the People, one DOST for you. Balik sa inyo. Salamat Rino. Samantala, textile dyeing gamit ang mga halamang sariling atin. Pinangunahan ng DOST PTRI at PSTO Catanduanes ang training na yan bilang bahagi ng advokasya nila sa sustainable at natural textiles. May balitagham si DOST TV correspondent Rina Rose Realino. Pagtuturo sa ating mga local artisans sa paggamit ng mga likas nating yaman at eco-friendly na pamamaraan sa pagkukulay ng tela. Yan ang training na naging posible sa kolaborasyon ng DOST Philippine Textile Research Institute at Provincial Science and Technology Office ng Catanduanes. Sa ilalim ng naturang training, tinuruan ng participants kung paano tukuyin at anihin ang iba't ibang halaman na maaaring gamitin para sa dye extraction. Kabilang dyan ang yellow ginger, talisay, sibukaw
at buko na kayang lumikha ng spectrum ng colors mula sa kulay dilaw hanggang itim. May kasama pa yung hands-on training sa iba't ibang teknik sa pagkukulay ng tela at masayang diskusyon sa pag-market at komersalisasyon ng mga telang dumaan sa natural na proseso ng pagkukulay. Ang inisyatibong ito nakalinya sa global trend na nagsusulong ng sustainable at natural textiles. Gel Onin, ang aktibidad na ito ay patunay ng dedikasyon ng PSTO Catanduanes at DOST-PTRI sa pagsusulong ng produksyon ng tela na nakaangkla sa mga sustainableng estratehiya at pamamaraan. At iyan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako si Reyna Rose Rialino, delivering science for the people. One DOST for you. Balik sa inyo. Salamat, Reyna. Sa ibang balita, DOST FPRDI binisita ni dating US State Senator Marcel Camacho. Yan ay partingnan ang mga posibleng mabuo ng kolaborasyon pagdating sa forest products research and development. Narito ang balitagham ni DOST TV correspondent Desa Madiral. Nagtour si dating United States Senator Marcel Camacho sa DOST Forest Products Research and Development Institute o DOST FPRDI. Ibinida sa kanya ang kakaibang mga produktong gawa sa waste materials, mga inobasyon ng DOST FPRDI sa bamboo musical instrument at marami pang iba. Ito'y para tignan ang posibleng kolaborasyon sa Forest Products Research and Development. Samantala, kung pagtutulungan lang din ang pag-uusapan, pumirma ng Memorandum of Agreement ang DOST FPRDI at Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture para sa Bamboo Liquor PH project. Layo naman ito na pag-aralan ang pagbuo ng mga organic pesticide para mapataas ang ani ng mga lokal na white onion farmer. Gel Onin, ipinapakita ng DOST FPRDI na ang kolaborasyon ay mahalagang susi para mabuksan ang marami pang inobasyon sa forest products. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Desa Madiral, delivering science for the people. One DOST for you. Balik sa inyo. Salamat, Desa. At sa aming pagbabalik, alamin sa Sustansya Wrap ang sikreto sa masarap, healthy at abot-kayang panghanda sa holiday season. Kaya tutok lang dahil magbabalik pa ang pinakabagong season ng Morning Science Program nyo ang DOST Report. DOST Barkada, halina't explore ang mundo ng siyensya, teknolohiya at inobasyon gamit lang ang inyong mga Android cellphone. Sa DOST TV app, mapapanood ang mga latest shows na hindi lang entertaining. Hitik pa sa kaalaman. Ano pang hinihintay nyo? Download the DOST TV app now dahil ang mga may alam, sagham! Magandang aga mga ka-DOST Barkada. Nagbabalik ang DOST Report. Sa mga team bahay o team office na nakatutok sa amin, mag-selfie na nanonood ng DOST Report at itag kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Abangan lang ang ilalabas naming question of the day at baka ikaw na ang isa sa 3 mananalo ng libreng ticket sa Enchanted Kingdom. Kaya tutok lang mga ka-DOST Barkada. Para naman kumpletuhin ang inyong umaga ng kaalaman tungkol sa siyensya at teknolohiya, damdamin ang mga trivia na mas pinasiyensaya kasama si DOST TV correspondent Kezaya Rapas. Kasaya-sayang morning mga ka-DOST Barkada. I am your DOST TV correspondent Kezaya Rapas, but you can call me Zia para sa mas pinasaya niyong umaga. At ang papremyo natin for today's video ay free ticket to Art in Island! At ngayon, nandito na naman ako sa DOST Complex sa Bicutan, Taguig City kasama ang ating mga ka-DOST Barkada na sina Ate Mela at Kuya Teddy. G, ready na kayo? G. Okay, so simple lang ang rule natin. Ang unang lumapit sa mic, siya ang sasagot. At ang unang makatatlong puntos, siya ang mananalo ng Art in Island ticket. Okay? Hindi, Art in Island ticket. Para sa unang tanong, nearest star on Earth, go! Sun. Yay! Sun! Ganun. Okay, 1-0. For the second question, sa periodic table of elements, ano ang meaning ng symbol na SN?
sa periodic table of elements, anong meaning ng symbol na SN? Go! SN? SN. Hindi SM. SN. Mercury? Ano sagot? Tin. Tin. T-I-N. Tin. Where is the smallest bone located? Go! Where is the smallest bone located? Wishbone. Hindi ko alam. Ears. Tama! Uy, Kuya Teddy, keep up. Kaya mo yan. Ito, madali ito. Unahan na lang kayo, Unahan na lang kayo. Dirtiest organ, go! Dirtiest organ. Yeah, dirtiest organ. Small and big intestine? No? Skin? No? Tao, hayop. Spear. Rectum. No? Dirtiest organ. Dirtiest organ, mouth. Ay, bibig. Ito. Okay, next question. Ituro mo kung nasaan ang appendix mo. Go! Saan? Dito. Tama! Dito. Huwag kayong kakain tapos maglalaro. Okay, next question. Scale used for measuring magnitude ng earthquake. Go! Richter scale. Tama. Next question, what is the force of gravity? Go! What is the force of gravity? Go! What is the force of gravity? Pili na lang kayo. 9.8 meters per second or 6.9 meters per second. Ang computation kasi niyan, bali 100 times 2, yung 6.8. Yung una. Congratulations sa Atenela! And that's a wrap para sa ating DOST Trivia. Tutok lang sa DOST Report para sa mas kazaya-zayang morning! Samantala, 20 days na lang, happy holidays na. Grabe ang bilis na, partner. Totoo. Kaya naman sa mga manonood natin na mo problema kung ano-ano ang mga pwedeng ihanda na masustansya pero swak sa bulsa, may recipe akong inaral para sa inyo. Panoorin ang Sustansya Wrap Cooking Session ko kasama ang DOST FNRI. Good morning mga ka-DOST Barkada! Welcome to Sustansya Wrap. Nandito ulit ako sa Food Laboratory ng DOST Food and Nutrition Research Institute at excited na ako sa masustansya at masarap na recipe ni Sir Erene Arnejo, ang Resident Nutritionist Dietitian ng FNRI. Good morning, Sir Erene. Good morning, Miss Jel, and welcome ulit dito sa ating Food Laboratory sa DOST FNRI. So, speaking of recipes, mahulaan niyo po ba kung ano yung plano nating ihanda today? Oo nga, sir. Actually, ang una ko nakita kasi itong malunggay. So, parang feeling ko magtitinola tayo. Medyo malapit po, no? So, tama naman po kayo. Ang star po ng ating dish ngayon ay yung malunggay. So, gagawa po tayo ng malunggay, kamote, pesto, pasta. Wow. So, ang kakaiba po dito sa ating pasta po, yung pesto sauce ay imbis na bilhin po natin sa supermarket, ay tayo po mismo yung gagawa. Gamit lamang ng mga mura at mga simple na mga ingredients na makikita nyo sa ating bakuran tulad ng malunggay at kamote tops. Basta mura, masustansya at masarap, gusto ko yan. So sir, paano po ba ito gawin? Okay, so first step po ay handa lang po muna natin yung ating pasta. So gawin lang po, pakuluin lang po natin yung pasta at tutuin ng 10 minutes hanggang maging al dente. Ito po, nauna na po namin siyang niluto. So, yan po. Tapos, after nyo po mapakulo yung pasta, ay mag-set aside lang po tayo ng 1/2 cup ng pasta water para sa ating pasta sauce later.
Step 2 naman po ay ihahanda na natin ang ating pesto sauce. So gagawin lang po ay imimix lang po natin lahat ng ating ingredients. Traditionally ay ginagawa yung pesto sauce gamit yung mortar and pestle. Pero para mas mabilis, gagamit po tayo ng blender po. Okay? So gawin lang po natin, i-add lang sa blender yung ating malunggay. Next naman po ang ating kamote tops or talbos ng kamote. Next naman po ang ating toasted peanuts. Tapos tinoast lang natin siya sa pan para mag-add ng extra flavor o toastiness sa ating pesto sauce. Okay, next naman po ay garlic. Then mantika, kahit anong mantika po ang pwede natin gamitin. Then water, pang dagdag lang po para mas mabilis po siyang mag-grind sa ating blender. At last ay yung ating asin, pampalasa po sa ating pesto sauce. Pagkatapos natin ma-add lahat ng ingredients, takpan na po natin yung blender, tapos i-puree na natin lahat ng ingredients. At ito na po, na-blend ang ating pesto sauce. Tapos, salin lang po natin siya sa isang bowl and set aside. Kailangan durog na durog siya. Yes po, para po na-mix na talaga lahat ng ingredients, including yung ating gustong garlic, yung mga toasted peanuts, kamote at kamote tops, and of course, yung malunggay. Right. So, yun. Okay. So, sir, ano ba yung mga nutrients na makukuha talaga sa malunggay, talbos ng kamote, at saka dun sa mani? Okay po. So, kitang-kita naman po dito, no? Sobrang fibrous. So, ibig sabihin, itong pesto sauce natin ay mataas po siya sa fiber. Bukod pa po doon, itong fiber po kasi ay maganda po siya para makontrol ang ating cholesterol at nakakatulong sa ating heart health. Yan. So, pakita natin, eto na yung ating pesto sauce. Step 3, i-complete lang natin ng ating pasta sauce po. Okay? So, and dito kay Miss Jel. And i-mix nyo lang po yung chicken, salt, and pepper po. Tapos ako naman po yung mag-iinit lang ng mantika dito sa ating pan. So, mainit ng ating mantika, ipiprito lang natin ng ating mga chicken. Okay? So, dahil sa maliit naman po yung mga hiwa natin, mabilis lang po ito. Kailangan lang po natin na mag-brown po ang every side po ng ating chicken para mas maging malasa po ito. Bango. Chicken pa lang yun, sir. Chicken pa lang. Ayan po. Again, para po masustansya yung ating malunggay, kamote tops, pesto pasta, ay gumamit tayo ng chicken kasi ito ay low in fat pero high in protein. So, breast part yan, sir? Yes, breast part po ito. After natin maluto yung ating chicken, ay lulutuin naman natin ang ating pesto sauce. Okay? So, same pan na lang gagamitin natin. Yes po. So, makita nyo po dito sa pan, dito po yung mga brown bits po ng ating chicken. Ito po yung magdadagdag ng flavor po sa ating pesto sauce. Okay? So, add lang po natin siya. Ang bilis ng lutuin ito, no, Sir Erin, eh? Opo, oo. Ang bango. Nakaamoy ko na talaga agad ang bango-bango. Next naman po, i-add lang natin ng ating pasta water. Okay. Next naman po, add po natin yung cream. At ang ating final step, Sir Erin, ay ano? Ang final step ay, of course, i-add na natin ang ating pasta. So, tignan nyo po yung sauce. Yan, thick na po siya. At pwede nang ihalo. Pwede na pong ihalo ang ating pasta. Very last step po, i-add na po natin ang ating chicken breast dito sa ating malunggay, kamote tops, pesto pasta.
So, eto na ang ating malunggay kamote pesto pasta. Wow! Grabe, sir. Ang bango-bango. Parang itsura pa lang, masarap na. Apo, at pampasko pong kulay. Oo, perfect na perfect. Lalo na't holiday season na, di ba? So, syempre, hindi ko na patatagalin, sir. Pwede na natin tikman, di ba? Tara po, Miss Jel. Sige po. Madali lang gawin ito sa bahay, mga mommies. Opo. Tapos yung mga ingredients pa po, mura. Tapos, madali lang pong makita. Or kahit nasa bakuran lang po yung mga ingredients po na makuha. Sarap po. Sarap. Lasang-lasa yung malunggay. Tapos yung talbos ng kamote. Opo. And bukod sa yung lasa niya na earthy at vegetables, na babalance out po siya ng ating cream po, no? Yeah. Oo. Plus yung chicken. At ano pa mga mensahe, sir, para sa ating mga taga-subaybay from FNRI? So, subaybayan niyo lang po yung DOST FNRI sa mga recipes na ihanda namin. At of course, subaybayan niyo itong Sustansarap para sa mga susunod pang recipes natin for Pasko. Once again, thank you so much, Sir Erinez, sa masarap at masustansya na inihanda mo sa ating ngayong araw na ito. At sa mga susunod, syempre mas marami pa tayong ihahanda para sa ating mga taga-subaybay. And kung nabiti naman kayo, mga ka-DOST Barkada, huwag kayong mag-alala dahil sa susunod na Martes, may mga recipe pa kaming ihahatid sa inyo. Kasama pa rin ang DOST FNRI. Kaya naman, huwag kayong bibitiw dahil magbabalik pa rin ang DOST Report. Nais mo bang mag-aral ng kursong related sa STEM? Posible yan sa DOST. Alamin ang iba't ibang scholarship programs na laan para sa mga incoming first year at third year college students. Meron ding mga programa ang DOST para sa master's at PhD students na nais mag-aral dito sa Pilipinas o abroad. Sagot ng DOST ang iyong tuition fee, monthly stipend at iba pang allowances. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang ang website ng DOST SEI. Apply na future DOST Scholar. Ang pag-usad ng teknolohiya, tunay na mabilis. Halimbawa na lang sa gadget. Taon-taon may bagong modelo na agad na inilalabas sa merkado. Baka yung cellphone na hawak mo marahil ay wala pang isang taon sa iyo, pero paluma na agad dahil sa mabilis na pag-usad ng makabagong teknolohiya. Ganyan din ang AI o Artificial Intelligence. Ang AI ay pag-program o pag-develop sa isang digital computer o computer-controlled robot para magkaroon ito ng abilidad na kagaya na sa tao. Kadalasang mga intelektual na proseso tulad ng kakayahang makapagbigay ng rason, matuto sa mga dating karanasan at iba pa. May AI na sa isang pindot lang kayang makapagsulat ng essay, magpaliwanag ng mga komplikadong paksa, magpaliwanag kung papaano isosolve ang isang math problem at mag-summarize ng napakahabang babasahin. May AI rin na pwedeng makausap, manggaya ng itsura, bumuo ng panibagong itsura o magpabata ng itsura. Maraming kayang gawin ang AI. Sa bilis nga ng technological advancement sa AI, maraming trabaho ang nanganganib na maapektuhan. Isa na dyan ang mga manggagawa sa industriya ng komunikasyon. Pero sa huli, gaano man kabilis at kabisa ang AI, hindi pa rin ito mapapalitan ng hindi matatawarang serbisyo at dedikasyon ng mga communicators at manunulat ng ating bansa. Alam niyo ba na kahit gaano pa karaming programa at proyekto ang gawin ng Department of Science and Technology o DOST, wala ring saysay kung hindi ito mailalapit sa mga tao at maibababa sa mga komunidad. Saksi ako sa malaking bahagi na ginagampanan at patuloy na ginagampanan ng media at mga science communicators para maiparating sa mga mamamayan ang mga mahalagang balita na dapat nilang malaman at maunawaan. Noong pandemya, nandyan ang mga malikhaing manunulat na nag-ukol ng panahon para pag-isipan kung paano mailalapit sa tao ang kahalagahan at siyensya sa likod ng pagbabakuna at labanan ang mga fake news na kumakalat ukol dito. Kapag may kalamidad, nandyan rin ang mga magigiting na mamamahayag
na hindi nagpasindak sa nakaambang panganib, dala ng dedikasyon na makapaglingkod sa bayan. Sa makatwid, ang kailangan nating manunulat, hindi robot, kundi yung may pagmamahal sa bayan, puso sa propesyon, at katapatan sa sinumpaang tungkulin, bagay na hindi magagawa ng AI. Malaki ang maitutulong ng AI, pero hindi nito kayang palitan ang mga manunulat ng bayan na may malaking ambag sa pagpapaunlad ng lipunan. Dahil ang siyensya ay para sa bayan, kaya kami ay One DOST for You para sa Filipino. At bago tayo magpaalam, narito ang aming question of the day. Anong recipe ang bida sa Sustansya Rap segment natin ngayon? Madali lang ang sagot dyan kung nakatuto kayo sa ating Sustansya Rap segment kanina. Tama ka dyan, partner. Kaya naman po ipadala lamang ang inyong mga sagot sa DOSTV Facebook page. Kalaki pang selfie na nanonood kayo ng DOST Report sa PTV4 and get a chance to win free tickets sa Enchanted Kingdom. At yan po ang hatid naming mga balita na nagpa-good vibes ng inyong umaga. Muli ako po si Jel Miranda. At ako naman si Onin Miranda, patuloy na maghatid sa inyo ng mga napapanahong balitagan. Para sa mas maunlad na bayan at maliwanag na kinabukasan. Samahan niyo kami ulit sa susunod na Martes dito lang sa PTV4. Magandang hanggang Pilipinas. Ito ang DOST Report.